Bumalik na si Yang Chen sa lamesa nila at sinabi kay Cheng Junjun na manunood na sila ngayon ng palabas. Agad napatanong si Cheng Junjun kay Yang Chen kung ano na ang mangyayari ngayon sa kanyang ama. Ngumiti si Yang Chen at kalmado pero matalim ang sagot, kung magbabayad siya, hindi na namin siya kakasuhan. Pero kung magmamatigas siya, sisiguraduhin naming makukulong siya. Narinig ko nga na sangkot siya sa kasong may napakalaking halaga. Lalong nabahala si Cheng Junjun sa kinabukasan ng kanyang ama. Kahit labag sa loob, napilitan siyang sumang-ayon. Ganun ba? Ngayon, ipinakilala na kung sino ang mga dumating sa eksena. Ang una ay si Zhang Ziyang ng law firm. Ang kasunod ay ang chairman mismo ng All Island Hotel na si Cheng Duo. At ang huli ay ang presidente ng Longmi International Hospital Group na si Zhang Shenyao. Pagkakita sa kanila, agad silang binati ni Cheng Delong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa aking kasal. Ikinagagalak po namin na andito kayo. Ngunit dumiretso agad ang chairman ng All Island Hotel sa pakay nila, agad niyang sinabihan ang kanyang tauhan na, i-play na ang video para kay Mr. Cheng, agad naman sumunod ang mga tauhan niya at planay na ang video. Agad pinindot ni Cheng Duo ang video upang ipakita sa mga ito ang totoong nangyari. Habang pinapanood ng mga bisita ang video, ipinaliwanag ni Cheng Duo na mali ang pagkakaintindi sa sitwasyon ni Mr. Yang. Hindi ito blind date, si Zhang Hailin mismo ang nag-order ng mamahaling pagkain. Pinagsabihan niya ang mga nagsasalita ng masama kay Mr. Yang dahil sa maling akala, na sila ay responsable sa kanilang mga sinabi. Pagkatapos ng clip, lumapit si Manager Cheng Duo kay Yang Chen at may paggalang na sinabi, Mr. Yang, ayos lang po ba ito? Ngumiti si Yang Chen, oo, ayos na ayos. Magaling. Sa lakas ng impluensyang ipinakita ni Yang Chen, hindi maiwasang mapabulong Xiaofei. Ma, grabe si kuya. Parang boss nila lahat. Tila ba mga tauhan niya yung tatlong yun? Hindi pa natapos doon, sumunod si President Zhang Shenyao ng Longmi International Hospital. Mr. Cheng, ayon sa kontrata natin, kung ikaw ay lumabag, may karapatan kaming maningil ng 3 beses na danyos. Huwag mong sabihing nakalimutan mo ako. Ako ang President ng Longmi International Hospital. Halos mawalan ng ulirat si Cheng Delong kaya agad siyang nagtanong kung bakit ngayon lang ito inilabas. Sumagot si Zhang Shenyao na hindi ito pagbabalik sa lumang isyo kundi pag-uulat ng mga paglabag na natuklasan sa kumpanya ni Cheng Delong. Agad na tinihil ang pakikipagtulungan ng Longmi International Hospital at ng kumpanya ni Cheng Delong, at ipinasa na ang mga ebidensya kay Lawyer Zhang para sa legal na aksyon. Pinayuhan si Cheng Delong na makipag-usap na lang kay Lawyer Zhang para sa detalye. Ipinakita ni Zhang Shenyao ang isang sobre na naglalaman ng mga ebidensya at sinabi kay Cheng Delong na kailangang tapusin ang kasal. Alam na raw ni Cheng Delong ang kalakhan ng halaga at mga kahihinatnan ng kaso. Sinabihan niya si Cheng Delong na umalis na dahil nauubos na ang oras. Dahil sa pangyayari, umiyak si Cheng Delong at nagalit na sinabi kay Zhang Shenyao na araw ng kanyang kasal iyon at bakit ganoon na lang ito kasama. Seryosong sinabi ni Zhang Shenyao na dahil naroon naman ang lahat, mas mabuting malaman na nila ang ginawa ni Cheng Delong. Binyantaan niya si Cheng Delong na kung hindi ito aalis para makipag-ayos sa loob ng 5 minuto, tatawag sila ng pulis at hindi na ito makakapag-ayos ng pribado. Sa oras na iyon, lumapit si Zhang Shenyao at nakipagkamay kay Yang Chen. Mr. Yang, maraming salamat sa pagkakataong ito, aniya. Ngumiti si Yang Chen at sumagot, walang anuman, salamat din sa inyong kooperasyon. Naiilang na nagsalita si Zhang Shenyao, nahihiya ako. Kung hindi dahil kay Mr. Yang, hanggang ngayon ay wala pa rin akong alam. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para maitama ang mga panloob na problema ng grupo. Pagkatapos ay muling lumapit kay Yang Chen at sinabi, Mr. Yang, maaari na kayong magpatuloy sa inyong ibang gawain. Aasikasuhin ko na ang iba. Susundin ko ng maigi ang inyong mga tagubilin. Tumayo si Yang Chen kasama si Cheng Junjun. Sige, iiwan ko na sa inyong dalawa, aniya kay Zhang Shenyao.
Miss Cheng, tara na. Hindi na sumagot si Cheng Junjun at sumama na kay Yang Chen. Naglakad na sila ni Cheng Junjun palabas. Ngunit bago pa sila tuluyang makaalis, sumigaw si Cheng Delong, Junjun. Ikaw ba ang may pekanan nito? Anak kita, gusto mo ba akong aipakulong? Ang sama mong anak. Pero matapang at may pang-iinsultong tinig na sumagot si Junjun. Iyan ang pinili mong landas. Kung ayaw mong makipag-usap ng maayos para makatipid, at gusto mong mabulok sa kulungan, kasalanan mo yan. Huwag mo akong sisihin. Ang sama mo, sigaw ni Cheng Delong. Ako ang iyong ama. Talaga lang ha, masama ako kasi babae lang ako. Simula pa lang, hindi mo na ako gusto. Kung ipinaglaban mo lang kami ni mama noon, hindi tayo aabot dito. Kaya lahat ng nangyayari ngayon, bunga ng sarili mong kasalanan. Nagbulungan ulit ang mga bisita. Ang sama ng ama niya. Kung gusto mo ng anak na lalaki, gumawa ka ng isa. Bakit sa anak mong babae ka naglalabas ng galit? Nakakatakot. Sagot ng babae. Taong 2028 na, may ganitong kaisipan pa rin. Halos sumabog sa hiya si Zhang Hailin, pero tiniis niya ang lahat. Kailangan kong tiisin to, para sa yaman. Walang makakaagaw ng karapatan ko. Bahala na, maghihiganti ako. Bigla siyang umiyak, at humingi ng tulong sa asawang si Cheng Delong. Delong, anong mangyayari sa anak natin kung mawalan tayo ng pera? Ngunit galit na galit si Cheng Delong. Umiiyak ka pa dyan. Hindi mo ba nakikita? Wala na akong hawak. Nasa kanila ang desisyon. Lumapit si Zhang Hailin kay Cheng Delong at bumulong, hindi mo ba nakikita? Nakikipag-date si Yang Chen sa anak mo. Kausapin mo si Junjun. Baka sakaling malambot ang puso niya. Gamitin mo naman utak mo. Pero bago pa makakilos si Cheng Delong, sumugod ang kanyang mga magulang at nagmakaawa sa harap ni Junjun. Junjun, patawarin mo na siya. Ipagpaumanhin mo ang lahat. Ipakita mo naman ang pagiging anak mo. Pero mariing itinaboy sila ni Cheng Junjun. Kung palalayain ko siya, sino ang magpapalaya sa akin? Bakit ngayong may kailangan kayo, biglang sweet kayo? Kanina, halos itapon niyo ako. Hinayla niya ang braso ni Yang Chen. Yang Chen, fair na. Sa likod nila, naririnig pa rin ang lungkot ng pamilya. Junjun, wag mo kaming iwan. Sa sobrang sakit, lumuhad sa sahig ang lola ni Junjun. Junjun, patawarin mo na kami. Habang kinukumbinsi ng mga magulang si Zhang Hailin si Hailin, umiyak ito. Mama, Papa, anong gagawin ko kung makulong si Cheng Delong? Wala na tayong pera. Pero mariin ang sagot ng ama niya. Kahit mawalan tayo ng pera ngayon, babawi tayo sa ibang paraan. Naiinis na sinabi ni Zhang Hailin dito. Anong bawi? Wala ng Longmei International Hospital contract. Paano tayo babawi? May utang tayong milyones. Bagong kasal ako, pero ito na agad ang pasanin ko. Napuno na rin ng galit ang ina niya. Ano to? Hindi pa nga tayo masaya sa kasal, may utang na agad. Anong klaseng malas to? Kanselahin na ang kasal na to. Ngunit lalo lang umiyak ng malakas si Zhang Hailin at agad na sinabi sa kanyang pamilya na. Kasal na kami. May marriage certificate na kami. Paano na? Wala na akong takas. Wala na, wasak na ang buhay ko. Yakap-yakap ni Lilanying ang kanyang anak habang umiiyak, dahil alam niyang huli na para umatras sa kasal. Kawawa naman ang anak ko, napakabata pa, naloko, nabuntis, tapos ngayon may malaking utang pang kailangang harapin. Mga tao, maawa naman kayo sa inosente at batang anak ko. Dahil sa nakakaawang eksena, hindi na nakatiis ang tita ni Yang Chen. Nilapitan niya ang kapatid at sinabing, tama na ang iyak. Hindi makakatulong yan. Kailangan nating mag-isip ng solusyon. Kung talagang naloko si Hailin, dapat siyang makipaghiwalay at ipa-abort ang bata. Lalong napahagulgol si Zhang Hailin. Tita, pamangkin mo si Yang Chen. Pakiusap, kausapin mo siya. Kawan niya naman ako, palayain na niya ako. Sumingit din agad ang apat, oo nga, pakiusap. Tulungan mo kaming kausapin si Yang Chen. Malaking bagay to, kailangan pag-usapan ng maayos.
Huwag tayong padalos-dalos. Ngunit ang pinsan ni Yang Chen, si Xiaofei, ay matigas ang paninindigan. Huwag niyo nang idamay ang pinsan ko. Ito'y usapin ng Longmei International Hospital. Kung gusto nilang panagutin ang asawa ng pinsan ko, wala nang magagawa ang salita ng pinsan ko. Kayo-kayo na lang ang mag-usap, huwag niyo siyang idamay. Galit na galit si Cheng Delong, Xiaofei, anong pinagsasasabi mo? Napakagalang ng mga tao mula sa Longmei kay Yang Chen. Sigurado akong siya ang may pukana nito. Pakiusap, tulungan mo kami. Ayaw mo rin naman na ipa-abort at hiwalayan si Zhang Hailin, di ba? Tulungan mo kami. Sa sobrang pressure at gulo, hindi na kinaya ng tita ni Yang Chen. Mahina ang boses niyang nagsabing, sige, kakausapin ko siya. Sabay noon, sabay ang mag-ina na umalis ng lugar, habang ang mag-ina niya Zhang Hailin ay tahimik lang sa likuran. Nang makita nilang lumayo na ang dalawa, inayos ni Cheng Delong ang sarili, at humarap sa mga bisita. Mga ginuot ginang, patawad po sa abala. Kailangan ko pong umalis. Kanselado na po ang kasal. Ibabalik po namin ang lahat ng regalo. Paumanhin po sa abala, taos puso akong humihingi ng dispensa. Nag-ingay at nag-alisan ang mga bisita. Sa isipan ni Cheng Delong, galit na galit siya, Yang Chen, sinira mo ang buong pamilya ko. Kahit mamatay ako, isasama kita. Hindi ko hahayaan na makuha mo ang danyos na gusto mo. Sa parking lot, kung saan nagpunta sina Yang Chen at Cheng Junjun. Habang naglalakad silang dalawa, sinabi ni Yang Chen, huwag mo na munang alalahanin ang nangyari. Paki-off ng phone mo hanggang alas 8 ng umaga bukas. Hindi man sigurado si Cheng Junjun sa ibig sabihin ni Yang Chen, sumunod na lang siya. Okay. Tumawag bigla ang tita ni Yang Chen. Pagkabukas pa lang ng tawag ay agad siyang nagsalita, Auntie, alam ko na ang sasabihin mo, pero huwag ka nang makialam. Hindi ito simpleng bagay. Ilang daang milyon ang nakasalalay dito. Hindi to mareresolba sa ilang salita lang. Nang marinig ni tita ang halagang, ilang daang milyon, halos himatayan siya. Ha, ganon kalaki. Oo, Auntie, kung seryosohin, ganon talaga kalaki. Nanlungo ang tita niya. Ay nako, si Zhang Hailin talaga. Nilubog ang sarili niya sa gulo. Ang tanga-tanga niya. Sige na, ituloy mo ang dapat mong gawin. Mamaya, pupunta kami ni Xiaofei sa bahay mo. Sige po, Auntie. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Yang Chen kay Junjun, may pinabook akong presidential suite malapit dito. Doon ka na muna matulog ngayong gabi. Pupunta si Auntie at si Xiaofei sa bahay ko. Oo, okay lang. Sigurado akong kailangan mong ipaliwanag lahat sa auntie mo. Baka abala ka pa buong gabi. Pagdating ni na Auntie at Xiaofei sa bahay ni Yang Chen, handa na ang isang masaganang hapunan. Sabi ko na nga ba, hindi pa kayo naka-lunch, kaya naghanda ako ng marami, sabi ni Yang Chen. Tuwa ang sagot ni Xiaofei, wow. Kuya, ikaw talaga ang the best. Pagkaupo pa lang nila, agad niyang binanggit si Xiaofei. Kuya, alam mo bang sobrang kawawa ng pinsan ko ngayon? Kawawa, Jin Osto naman niya yan. Bakit siya kaawa-awa? Sagot ni Yang Chen. Alam ko namang mukhang Jin Osto rin niya yan dahil sa pera, pero nakakaawa rin siyang umiiyak kanina, ani ni Xiaofei. Pagsingit ng ina ni Xiaofei, tandaan mo anak, huwag mong gagayahin ang pinsan mong yan, ha? Baka ikamite ko pa. Ngumiti si Xiaofei, alam ko po, mama. Kung hindi ako makahanap ng matinong lalaki, si Kuya Yang Chen na lang. Natawa si Yang Chen. Oo nga, makinig ka sa mama mo. At kung may gusto kang bagay na hindi mo afford, sabihin mo lang. Ako na bibili. Basta huwag kang paluhloko sa iba, ha? Tuwa si Xiaofei, ang bait talaga ni Kuya. Napailing na lang si Auntie. Oh, tama na yan. Kumain ka na. May pasok ka bukas. Sabi ni Yang Chen, okay lang. Ako na ang maghahatid sa kanya bukas. Dati na akong pumapasok sa school na yun, alam ko ang daan. Kinabukasan, dumating sila sa University of Finance and Economics. Pagkakita sa gwardiya, Uncle Zhang,
Ang tagal nating di nagkita. Bati ni Yang Chen. Nagulat si Uncle Zhang nang makita ang kotse ni Yang Chen. Aba, Yang Chen, ang ganda magkotse mo. Sabi ko na nga ba, magiging successful ka. Uncle, itong pinsan ko mula Socheng, dito rin papasok. Pakibantayan mo, ha, baka may manggulo. Masayang kumaway si Xiao Fei. Hello po, Uncle Zhang. Pakialagaan niyo po ako. Aba, syempre naman. Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa iyo. Agad naman nagpasalamat si Xiao Fei dito. Pagkatapos noon, agad na rin sila dumiretso sa loob ng paaralan. Pagkatigil ng sasakyan, agad binuksan ni Yang Chen ng trunk, napailing siya. Nung ako pa ang pumapasok, isa lang ang malita ko. Bakit parang isang bahay ang dala mo? Sagot ni Xiao Fei, babae ako, syempre marami akong gamit. Pagkatapos nila mag-ayos, hingal na hingal si Yang Chen. Grabe, ang bigat. Sa wakas, tapos din. Paglabas niya, may narinig siyang mga babaeng nagtitilian sa kanyang sasakyan. Laking gulat niya at agad na napatanong sa sarili, anong nangyayari dito? Habang lumalapit si Yang Chen sa maingay na eksena, agad siyang nakisali sa usapan ng mga babae. Magagandang babae, anong maipaglilingkod ko sa inyo? Pagkakita sa isang guwapong lalaki, kinilig agad ang mga dalaga. Sayo ba tong kotse, guwapo? 600 isang gabi, pero dahil pogi ka, discount kita. Sabay sambit pa ng isa, hindi ko kailangan ng 600. Basta isama mo lang ako sa ride mo, payag akong sumama sayo buong gabi. Promise, hindi mo to malilimutan. Nanlaki ang mata ni Yang Chen. Grabe, totoo bang ganyan na ngayon? Miss, parang may hindi kayo naiintindihan. Hindi ko kailangan ng ganyang serbisyo. Pero hindi pa rin siya tinigilan ng babae, huwag kang patwitams. Ang gwapo mo, no? Sige na, sabihin mo lang presyo, negotiable tayo. Baka naman masyado mataas standards mo kaya feeling mo hindi namin kayang tapatan. Napakamot na lang si Yang Chen, uminom lang ako ng soft drinks kasi mainit. Naiwan ko lang yung bote sa ibabaw ng kotse. Mali lang yata ng akala kayo. Hindi pa rin tumigil ang isa, oh sige, kung ayaw mong makipag-usap ngayon, add mo na lang ako sa WeChat. Anytime kailangan mo ng kasama, text mo lang ako. Pero agad siyang tinanggihan ni Yang Chen, sorry miss, puno na WeChat ko. Hindi na ako tumatanggap ng request. Salamat na lang. Pagkasabi nun, agad siyang sumakay sa sasakyan at nagmaneho palayo. Naiwang bitin ang mga babae. Habang nagmamaneho ng sasakyan si Yang Chen, nakatanggap siya ng text mula sa dating kaklase niya, si Chen Liang. Ang tagal na natin di nagkikita. May pa-dinner ako sa Jinshan Resort, sama ka. Napakunot noo si Yang Chen. Chen Liang. Di ba to yung mortal na kaaway ko noon sa college? Ah, ganun pala to, kung para sa negosyo to, edi sige. Bakit ako matatakot? Pagdating sa opisina, dumiretso siya sa meeting room. Pagpasok pa lang, mainit agad ang bati ni na Zhang Ziang at Pu Chunhua. Mr. Yang, andito ka na po. Umupo siya. Tapos na ba ang discussion? Tumayo si Zhang Ziang, may hawak na folder. Sir, si Cheng Delong ay pumayag na ilipat lahat ng operasyon ng Longmi International Hospital sa Chenzhou Medical Equipment Corporation. Magbabayad pa siya ng 105 million bilang danyos. Pero may kondisyon, kailangan nandun kayo sa pirmahan. Napakunot noo si Yang Chen. Sabihin mo sa kanya, wala akong oras. Busy ako sa trabaho at sa pagiging driver. Si Cheng Junjun na lang ang pumirma. Hindi siya pwede mag-demand. Siya ang may atraso, siya ang sumunod. Tumango si Zhang Ziang, naiintindihan ko po, Mr. Yang. By the way, dagdag pa ni Pu Chunhua, eto po ang plano para sa acquisition ng Higo Store at Binhai Import and Export Trading Company. Pag natapos na natin ang Longlian Supermarket, susubukan na nating pumasok sa overseas market. Ngumiti si Yang Chen, maganda. Kung tuloy-tuloy tayo, kahit hindi agad magtagumpay, nasa tamang direksyon tayo. Magkano pa ang kulang para umabot ako sa 51% shares?
Nag-compute agad si Mr. Pu. Mga 1.551 billion pesos po, sir. Napaisip si Yang Chen. May 430 million lang ako ngayon. Kung hindi ko ay mortgage ang financial building ko, kulang talaga. Napabuntong hininga siya. Hirap talaga pag mahina ang bulsa. Sige, gawin niyo na muna ang preparatory work. Pag-isipan ko na lang ang detalye. Agad na din sumang-ayon si Mr. Pu sa sinabi ni Yang Chen. Sige po, Mr. Yang. Samantala, sa Paleside branch of Shengjin Investment Bank, abalang nakatayo si Cheng Liang habang may hawak ng isang basong alak. 3 taon ko siyang hinintay. Ngayon ako na ang Vice President ng bangko. Yang Chen, pagbabayaran mo ang lahat. Ngayon matatalo na rin kita. Sambit pa niya habang may ngiti ng masama. Sa pagkakataong ito, hindi ko lang basta gusto manalo, kundi gusto kong manalo ng hitik sa pagkamangha, at ibalik sa inyo ang lahat ng kahihiyang dinanas ko noon. Samantala, si Yang Chen naman, nagdadrive pa rin ng kanyang kotse. Biglang may malaking bukang, mula sa isang resort papunta sa city, lampas 80 kilometro. Malaki-laki ang kikitain niya rito. Pagdating sa pick-up point, may lumabas na short-haired girl. Guwapo, ikaw ba yung driver? Ang weird naman nito. Ngumiti si Yang Chen. Oo, ako nga yan. Professional driver, certified. Natuwa ang babae. Sumakay siya at sa mga unang liko pa lang, napahanga na siya. Ang galing mo magmaneho, pero araw-araw ka bang ganito? Hindi mo ba naiisip na magpahinga at I-enjoy ang buhay? Sumagot si Yang Chen, ayoko munang mag-retire. Gusto ko pa ng tahimik at simpleng buhay. Napatawa ang babae. Ang bait mo. Ako nga pala si Fang Yingqi, maging magkaibigan tayo. Gusto ko nang maaasahang kasama sa Sichuan Tibet Line kasama ako. Bagay ka dun, matibay ka at maasahan. Ngumiti si Yang Chen. Matibay siguro, pero maaasahan. Depende, kapag sobrang ganda ng kasama, baka ako pa ang malagay sa alanganin. Nag-blush ang babae. Ang totoo mo naman, yung iba pa innocent pa puro kalokohan naman ang nasa isip. Ikaw, totoo ka, gusto ko yan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin sila sa Jinshan Resort. Sa parking lot nito, agad bumaba na si Fang Yingqi at agad na nagpasalamat kay Yang Chen. Salamat, guwapo, kita tayo ulit. Ngumiti si Yang Chen, ingat ka. Pagkatapos nun, nakatanggap siya ng tawag mula sa matalik niyang kaibigan na si Zhang Yang. Bro, andito na ako. Nasaan na kayo? Sige, lalabas na ako, sambit ni Zhang Yang. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin si Zhang Yang kung nasaan si Yang Chen. Pagkakita niya kay Yang Chen, agad niya itong sinabihan na andito na siya. Sabay noon, agad niyang inakbayan ito at sinabi kay Yang Chen na, sandali lang, walang tao ngayon sa paligid natin, may sasabihin ako sa iyo muna. Agad naman nagtaka si Yang Chen kaya agad niya itong tinanong kung ano ang gusto niyang sabihin sa kanya. Mahinang sinabi dito ni Zhang Yang na, bro, warning lang. Si Chen Liang may planong di maganda. May dala pang hot secretary, mamahaling kotse, at nagyayabang ng income. Mukhang gustong ipahiya ka ngayong reunion. Napakamot na lang ng pisngi si Yang Chen. Salamat sa heads up. Kung magyayabang siya, edi hayaan mo siya. Tignan natin kung anong hanas niya. Magiging childish kaya siya. Naglalatag lang ng patibong para magpakitang gilas sa akin. Tanong ni Zhang Yang habang naglalakad sila papasok. Mahirap sabihin, pero nagpakitang gilas na nga naman siya sa atin, sinasadya man o hindi. Mag-ingat ka mamaya pagpunta mo roon, baka maging target ka nila. Tumawa si Yang Chen at sinabi kay Zhang Yang, natutuwa ako na sinabi mo sa akin to. Hayaan mo siyang magpakitang gilas kung gusto niya, wala akong mawawala. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sina Yang Chen at Zhang Yang sa dining hall kung saan ginaganap ang reunion. Pagpasok nila, masayang binati si Yang Chen ng mga kaklase. Yang Chen, nandito ka na rin. Masayang bati ng isang babae, tumatawa. Guwapo ka pa rin, gaya noong nasa panaginip ko. Agad binati ni Yang Chen ang mga kaklase, at sinabi kay Chen Liang,
Ang galing mo naman mag-organize ng reunion para sa ating lahat. Napakagaling mo sa pakikasama. Ngunit mayabang na sumagot si Chen Liang, kinakabahan ako sa mga sinasabi mo. Para bang sinasabi mong lumalampas na ako sa hangganan ko.